Mahigit doble ang tinaas sa mga kaso ng cybercrime sa Metro Manila ngayon taon. Mas high-tech, mas napapadali yung proseso. Yun nga lang, kung nagagamit ito sa mabuti, mas madali rin nagagamit sa kasamaan. Mas madali rin nagagamit sa kasamaan. Hello? Access granted. Think before you click. May nanginsulto sa comment section sa halip na gumante ng masasakit na salita, nananatiling kalmado ang tao at hindi na lang pinatulan ang nang-aasar. Ito ang halimbawa ng pagpapasensya sa social media. Pangalawa ay may nagbahagi ng maling impormasyon sa iyo. Imbis na pagtawanan o ipahiya ang nag-post, may nahon siyang itinama at binigyan ng tamang impormasyon. Panghuli, mabagal sumagot ang kachat o kausap online. Hindi agad nagalit o nag-isip ng masama. Bagkus, naghintay ng may pangunawa dahil maaring abala ang kausap. Nakakatulong ba talaga ang social media? O mas nakatutok na lang tayo sa ating mga gadget? may magandang naitutulot ang social media. At mabilis din tayong makipag-usap sa ating pamilya at kaibigan. At mabilis din tayong makakakita ng mga balita at mga impormasyon. Malaki rin itong nagtutulong sa pag-aaral. Maraming educational video at tutorial na pwedeng makatulong sa mga estudyante. May mga negatibong epekto rin. Social media addiction, itinuturong sanhi ng pagtaas ng suicidal tendencies ng mga kabataan. Sa malalang social media addiction, ang tumataas na suicidal tendencies ng mga kabataan sa Pilipinas nito ang mga distorted online body image, rage baiting at dopamine addiction. Mayroong fake news at cyberbullying. Kaya mahalagang maging responsable sa paggamit ng social media at huwag agad maniwala basta-basta sa nakikita online. Pag sobra ang paggamit ng social media, nababawasan ang oras ng pag-aaral. Sa huli, nasa pa rin sa saan natin gagamitin ang social media. Gamitin ito sa tama at huwag hayaan na kumukro ito sa buhay natin. This is Maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Miles, Precious, Francis, Charles, Jared, at yun ang